Yan. Pagka matangkad, saan mo na ano. Yun din no. Ganda ng bunda oh. Welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yun, isang maulan na umaga po mga katongs. Ayan o, kahapon mga katongs, ano, na araro na to ng kalabaw itong sa may talungan, no. Yan, pinalagyan natin ng kanal. Yung una kasing nag-araro yan mababaw eh. So yan o, bumiberde na yung talong natin o. Ang bilis kumapal o. Ganda na ng dahon niya. So yung pinunla kong ampalaya, ililipat na po namin ngayon. Yung nag-aararo po doon na kalabaw, kahapon ang niyari lang nila itong talong at saka yung CV doon sa kabila. Ngayon ang araruin nila ngayon yung sa may ampalaya, kasi katatapos lang po namin linisin kahapon. Ayan yung punla natin, oh. Ipapasok ko lang muna. Medyo lumalakas yung ulan. Nilabas ko kaninang umaga to eh. Kaninang alas 5 para ano. Pinasok muna natin, medyo lumalakas yung ulan. May tatanim naman na rin ngayon yan lahat. Isang linggo lang, berde na yung talong natin na yan. Napapansin ko paglabas ng usbong niya may bulaklak na. Yung sa gitna matigas. Noon mga katongs, pinudukot niya yung lili ng plastic. Yan mga katongs yung ginagawa. Bali
dinudukit niya yung nasa pinakagilid ng plastic, ginagawin niya sa gitna. Ngayon ang mangyayari, magiging open yung gilid niyan, parang style tag-araw na tudling yan eh. Pero hanggat bata yung ampalaya natin, kunwari nagtaas na siya ng hanggang baywang, kasi yung ugat niyan lalawak na yan eh. Kapag nagpataba tayo, ibububod natin dito, kumbaga dadamihan na natin bago gumapang yung ugat niya dito sa baba, at saka natin ipababalik yung lupa. Kumbaga pag binudbura natin ng patabayan, ibabalik sabay taklob ng lupa yan, magiging kanal na yung gitna niyan. Yan ang magiging diskarte natin ngayon dyan. Siguro sabi ko pagka lumaki na yung yung ampalaya, mga hanggang kalahati ng balag, kasi yung ugat nun malawak na yun, bababa na dito yan. So kailangan na unahan natin ng pataba bago siya bumaba rito. So yan yung isang one sa atin. Pero ngayon ang gagawin ko, magbubutas ako dito sa pagitan. Kunwari ito yung butas sa tataniman ng ampalaya, tsaka yun dito magbubutas tayo, maglalagay tayo ng dupos. Dupos naman ilalagay natin dito. Isa lang siguro yan ano. Okay mga katong, saya no, ang ganda na oh. Bumitaw na yung tudling. Bali yan, yan ang nagiging forma niya mga katongs. Nagiging kwan siya sa gilid, nahuhukay siya, tapos kabila rin. Tulad nga po nasabi ko, nagsasabog tayo ng pataba rito at patatabon natin, ibabalik yung lupang ganyan para maging kanal na sa gitna. Pampa naman yon, hanggang maliliit yung halaman natin okay lang yan kahit na maulan, kung ganun yung tudling. Pero pag malalaki na, hindi na okay yun. Sabi ko nga pag hanggang bewang na, pwede na natin pabalik. Nandiyan na rin yung punla, pinapahakot ko na rin. So kain lang muna kami ng almusal. Okay, ayan na nga po sila, nagtatanim na, sisimula na magtanim. So dalawa naglalagay ng pataba, dalawa nagtatanim. Ang nilalagay nilang pataba yung dupos at saka may humic acid. So tanim mo na dito. Tapos ayun po yung nagkakalabaw, nag-aararo. So nilaglag mo? Laglag. Dahan-dahan ka lang, alam mo hayang magiba yung lupa. Susundin mo. Dali mo ng konti. Yan. Huwag mong ganun ba?
Baka angat mo ng konti. Yan. Pagka matangkad, saka mo na ano. Yun mo. Ganda ng punla oh. Oh, hanggang huwag yan. Huwag yan. Ipatawa, titignan mo yung butas na malaki doon yun. Yung may pataba, baka pagitan yun. Pag ganun ba, baka hindi makakuha yung puno. Tutulak mo kasi sa puwet. Ayun naman yung ginaganito natin mga katongs. Pinapaalsa natin yung lupa para siyang nagagambulan. Kasi nasiksik yung lupa na yan eh. Tagal na. So pag inangat natin, kinusok, tapos inaangat, umaalsa yan. Bilis naman. Kailan lang kailan nakatiming yung pagtanim pa natin oh. Mga ambon, maghapon yan, ganyan lang. Hindi na ma-stress gano yung palaya. Walang araw eh. Tsaka to, palilinis natin yan. Patatapon pa natin dun yan, pabababa, pahuhulog natin yung mga damo na yan. Mali sila ng pinaglagyan eh. So papalaglag natin doon sa gilid yung mga pinag-anuhan ng kamatis na yan. Tapos tataniman pa natin to. Sumasadsad Greg, hindi sasadsad yung isang tudling ano. Tama lang yan kasi 15 tray yung tudling, 15 tudling yung tataniman, eh 20 tray yung ampalaya natin, kaya isang tray mahigit ang papasok. Ay, so dito tanim din tayo dito. Ito yung isang van, kaya lang wala, hindi na natin lalagay sa plastic, gigilid na lang natin dito tapos gagambulan. Ito bakante ito nung nakaraan, so ito tataniman din natin ngayon, yung ladlaran nito. Ngayon magkukuha na lang tayo ng ladlaran dito, magduduktong kahit nakatayong mga bukawi lang.
Ito mga katongs, isang araw pagtutulong-tulungan namin to. Kakalbuhin natin yan, yung puno nito. Tatanggalan na, babawasan natin ng sanga kasi lalayo na lang natin dyan sa baba para hindi nakakakuan sa halaman natin. Tapos walang, isa rin yan taguan ng mga fruit fly. Yan o, dito sa area na yan maluwang pa to eh, kaya pwede pa tayo magtanim dito ng papaya, siling Taiwan. Okay, ayan, sumilong muna tayo sa kubo. Medyo malawang naman na inabutasan natin doon. Gusto lang kong pakita muna sa inyo to mga kadons para magka-idea din kayo. Kasi ako papakita ko po ito para at least tayo proud ako sa sarili ko. Hindi naman na pagyabang. Hindi naman sa pinagyayabang. Kumbaga proud ako sa sarili ko na naging successful ang pag-aampalaya natin, kahit na baguhan lang tayo sa pag-aampalaya. Tapos syempre lahat ng hirap namin kumbaga may kapalit. So ito po lahat ng naging benta. Yung benta lang po lahat ng kabuuan benta. Yung naging benta ng ampalaya natin, yung 4 na pack na chatay, kung saan parang 4 na lata rin po yun na mistisa, kasi isang pack po ng 500 seeds din po ang laman nun. So yung 4 halos 2,000. Nagulat ako, pinahugot ko kay paring Jay muna yung mga benta lang, kasi kung titignan nyo yung mga faktura, kasi ando yung benta ng sili, ando yung benta ng talong, so sama-sama. Sabi ko, ni-request ko kay paring Jay, bukod mo nga ako yung benta ng para malaman lang namin natin yung inabot kung magkano naging benta ng ampalaya lahat. So nagulat ako, inabot sa akin ni paring Jay. At siyempre talagang pero yung kabuuan kita talaga wala pa. Papakita ko lang po sa inyo ito, yung sa ampalaya lang, kasi kasi yung punan natin dito isang isang listahan sa talong, sa sili, kaya ganun ang sistema namin dito para at least dire-diretso. Ito po yung naging benta natin sa ampalaya. Nagsimula tayong mag-harvest July 7, unang halaw. Bali ito po naka 12 harvest po ito. Tapos sinundan ng July 10, July 14, July 17, July 20, July 23, July 27, August 2, August 9, August 16, August 21, August 26. So kulang 2 buwan tayo nag-harvest sa ampalaya. Ayan po ang naging benta niya. So naging total po yan ng 521,600. So mahigit kalahating milyon ang binenta nung 4 na lata. Yun nga lang, syempre sabi ko nga hindi pa tayo napagkukwenta sa tungkol sa kitaan, kasi andito pa yung sili, andito pa yung talong. Tapos kagandahan nito mga katongs, yung pangalawang tanim natin na yon, maliit na lang yung gastos nun, kasi andun yung balag, libre na yon, nakakuha na natin yung balag. Tapos yung buto, lahat kumbaga konti na lang ang gagastusin natin doon.
So eto ngayon ang napag-aralan ko sa nakaraang harvest. Kung mapapansin nyo, tuwing 4 na araw, 3 araw lang ang pagitan, nag-harvest kami. Pagdating sa kalagitnaan, medyo humaba na yung pagitan, halos nag-iisang linggo na. Bakit? Kasi kinakapos ng abono. Kahit na malaki nagiging kuwan natin, malaki binibigay natin abono, marami tayong nilalagay, hindi pa rin sapat. Kaya ngayon may ginagawa tayong bagong technique sa pag-ampalaya. Tulad nga, naglagay tayo ng tupos. Sabi ko, pinadukitan ko yung gilid ng tudling. May isasabog tayong patabaron para ibabaon natin sa lupa. Kasi bukod yung kukunin nilang sustansya sa ilalim, bukod yung sa ibabaw. Kasi nilalagay lang natin karaniwan, sinasabog natin sa ibabaw. Kaya pagka umulan, aagusin lang. Kaya yun ang naobserbahan ko pang isang buwan. Naobserbahan ko kasi bandang kalagitnaan medyo humahaba na yung buwan. Paano hindi hahaba? Siyempre hindi naman natin pipitasin ng alanganin. Kaya kumbaga humihina siya lumaki. Pero natutuwa po ako dito. Grabe, nung nakita ko po ito. At ayan po yung naging harvest natin, no? Unang halaw 6 na bundle, good segunda. Pangalawang halaw 15 bundle yung good, 76 kilos yung segunda. Bali kulang 8 bundle, nasa 23 bundle din pangalawa. Yung pangatlo 66 kilos yung segunda, bali 19 yung good, then nasa 26 bundle. Pangapat 38 bundle, panglima 56 bundle, pang-anim 40 bundle bumaba, tapos pang-pito 54 bundle, yung pang-walo 81 bundle, yung pang-siyam 85 bundle, yung pang-sampo dito nagtinulada, halos 1 po ito, 110 kilos ay 110 bundle. Tapos yung pang-labing isa 76 bundle, yung pang-huli 41 bundle. Yan po. So yan ang kabuuan total niya. Kaya grabe. Nakakatuwa, ano, di ba mga katongs? Akalain yung bumenta ng kalahating milyon yung 4 na lahat. Tagulan pa nun, di ba? Kaya tutusin lahat ng gastos namin dito, na-resolve na. Ito yung bonus namin iniintay, yung kita yun sa talong tsaka sa mga sili. Kaya nakaluwag na kami sa ngayon. Ngayon papunta ulit tayo sa bagay, hindi na matinding gastos to kasi pataba na lang at saka gamot. Sa may 4 na palaya uli natin. Pero sana, thank you Lord, sana pagbigyan niyo po uli kami na ganun pa or higit pa, di ba? Paano ibibigay sa atin? Okay mga katong, nandito na sila sa kabila. Pati ito mga katong, tinatamnan ko na yung pagitan dati. Kaya walang plastic mulch para hindi naman din madadaanan pagka hindi naman din makapasok na yung motor pagka may bunga na So sabi ko, taniman na lang, bubuhatin na lang natin.
kung tayo ay magpapatubig. Dalawang tudling na lang yung binubutas ko. So naagad ako nila, kaya ang ginawa ko yung pagtataniman muna ng ng palaya, yung inaano ko, binubungal. Naagad ako nila pagka sinabay ko yung isang pataba. Sabi ko huli na lang natin yung pataba. Ayun, pagka ginanyan natin, nabubuhagag yung ilalim kasi nasiksik na yan eh. So ayun. Ay. Dalawang tudling na lang tapos tanimin nila. Dalawang tudling pa. So yayariin na namin siguro para isang bihis na lang hanggang tanghali. Kahit siguro mamaya na lang natin i-karga yung pataba, ibaon. Tatlo kasi yung nagtatanim kaya nakagad ako. Mamaya nangakakuha natin butasin yung sa paglalagyan ng dupos. Timing na timing mga katongs yung natin, pagtatanim. Ayan, ganyan lang yung ulan. Pambun-ambun lang, okay na. Yung ilalakas. Tapos yung nag-araro ng kalabaw, ayan, tapos na. Nandito, tapos na. So etong inararo nila na kulang yung kalating hektarya, ang bayad lang natin doon 1.6, dalawang kalabaw. Kasi ang kwan nila isang 800 kada isang isang kalabaw. So dalawa sila kaya 1.6. Pero mura na yun mga katongs. Halos kulang kalahati hektarya to. Tapos kung pa yan, 4 na pasok pa yan, 4 na daan kada butas. So 4. Tapos yun nga, sila rin ang magsasara. Usapan na namin yan. Kaya panibagong bayad yun, 1.6. Yung pagsasara na yun, pagka tayo nagpataba na, sasabayan nila ng sara. Yun daw ang tawag dito nun. Yun, pagka tayo nagpa-budbud na ng pataba dito sa gilid, siguro mga kanyan 2 linggo or 3 linggo pa. Tapos may naglalagay na rin ng buradan sa puno. 3 nagtatanim. Kaya yung 4 kanya silang gawa. Uden! Wait!
Ilan pa? Asay pula ano. Okay, at natapos ng taniman mga katongs. Ayan o. Bali naka 17 tray ang naubos natin. May sumobrang 3. So nasa 1.7 lang puno nito. Ganun lang din talaga yung naubos natin nung nakaraan yan. Kasi dito, kaya naubos natin yung 4 na pack nun. Paulit-ulit ako naghuli dito sa gawi dito. So nasa 1.7 na puno lang lahat. Yung 3 tray na yun pang antabay, pang hulip. Pagka walang mahuhulipin, yung natitira na yun sisingit na lang natin. So okay na, nakatanim na tayo ng ampalaya. Ay, hanggang dito yung nalagyan ng ng pataba. Yung gabi papunta ron sa gawiron wala pa. Ito, sakto nalusaw. O baka mamaya tapusin na rin namin maglagay ng pataba. Tapos magtatanim sila ng sili tsaka papaya. Okay na, trellis net na lang ilalagay natin dyan. Okay na yan. Tapos dito yung sa may meron trellis net, pipino. At hintayin natin yung pipino nating pinunla. Ay. Okay na, pahinga muna tayo hanggang tanghaling babad sa ulan.